Welcome back to my channel. So, andito na naman si Binibini para mag-share sa inyo ng panibagong trabaho. Wow, trabaho talaga. Joke lang. Ayan, so, nabalitaan nyo na ba? Yan. So, tuloy na tuloy ngayong quarter na ito or fourth quarter na ito ang classroom observation. And of course, ito nga, inilabas nga itong DepEd Memorandum number 17, Series of 2025 or Interim Guidelines for the Department of Education Performance Management and Evaluation System for Teachers in the school year 2024-2025. So, nakalagay nga dito sa memo na to yung ating magiging basis for classroom observation ngayong taon. Pero ang good news naman is for fourth quarter lang siya. Ayan, so discuss lang natin muna tong memorandum, no? Gagawa na lang ako ng separate videos ng mga indicators, non-observable indicators and observable indicators na kakailanganin natin i-prepare for this year. Kaya tara, samahan nyo kung isa-isahin ano bang laman nitong memo na to, no? I-discuss natin ng mas malinaw kung ano ba yung kailangan nating i-prepare bilang mga teachers. Okay. Ayan. So, ang nilagay ko lang dito is yung mga highlight lang, no? Para hindi na tayo masyadong mahaba yung sasabihin. So, for school year 2024-2025, a set of PPSC-based objectives shall be prescribed for the performance management of teachers nationwide. These are remaining objectives from the multi-year implementation of the performance management for teachers, completing the cycle covering all 37 indicators of PPST. Any modification to set of indicators shall not be allowed. So, ito yung last year na DepEd memo, no? DepEd memo number 8, yung ating guidelines for PPST, no? Ito sana yung last set na mga indicators na kailangan nating gawin for this school year. Kaya lang, 'di ba? So, tinanggal kasi siya and then ngayon, may panibago ngang memorandum which is ito ngayon. At ang susundin pa rin naman pala is yung nakalagay dun sa DepEd memo na yon. So, yun pa rin, same pa rin, no? Ang kaibahan nga lang, yung this year, fourth quarter lang. No? Fourth quarter lang ang coverage. Pero lahat ng indicators na yon kailangan nating magawa for fourth quarter. There shall be a total of 14 objectives composed of classroom observable indicators and non-classroom observable indicators of the PPST. So, isa pang good news, the plus factor shall not be included in the list of objectives for the teachers PMES. So, etong bagong memo na to hindi nakasama yung plus factor. So, magfo-focus na lang dun sa observable and non-observable indicator. Ayan. So, ito na yung inaantay nating lahat. So, ito yung 14 na objectives, observable at non-observable, na kailangan nating i-prepare at gawin ngayong fourth quarter. So, simulan natin sa classroom observable. Andito yung apply knowledge of content within and across curriculum teaching areas. Classroom observable muna tayo, no? Yung i-observe sa atin kapag nag-demo tayo. Ensure positive use of ICT. Use a range of teaching strategies that enhance learner literacy and numeracy skills. Use effective verbal and non-verbal classroom communication strategies. Maintain supportive learning environments that nurture and inspire learners to participate, cooperate, and collaborate. Apply a range of successful strategies that maintain learning environments that motivate learners work productively. Design, adapt, and implement teaching strategies that are responsive to learners with disabilities, giftedness, and talents. Plan and deliver teaching strategies that are responsive to the special educational needs of learners in difficult circumstances, etc. And, yan. So, yan yung magiging focus natin, no? So, ilan yan lahat na classroom observable indicator? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 lahat yan. So, dito sa YouTube ko, na-discuss ko na tong 8 na to na classroom observable indicator. Kasi nga,
'Di ba last time, may nangungulit nga sa akin na yung ibang school nagpapademo na at yung ginagamit is itong guideline na to or guidelines na to, no? Kaya gumawa ako ng video about dun sa classroom observable indicator. So, panoorin nyo na lang yung video na yon kung gusto nyo pong magkaroon ng idea. So, ano ba yung dapat gawin dun sa mga classroom observable indicator na yun na dapat nyong i-prepare pag nagpa-observe kayo. May mga disclaimer lang ako dun kasi nakaset talaga yun from first to fourth quarter, no? So, i-disregard nyo na lang yon. Ang pansinin nyo na lang is kung paano gagawin yung objective na yon. Or tingnan natin kung sisipagin ako, makagawa ko ng separate video na align dito sa fourth quarter lang talaga para hindi kayo malito. Pero yun nga, yun din yun din yung content. So, pwede nyo siyang panoorin. Nandito lang din yun sa aking videos sa YouTube. Ayan, so para naman sa non-observable indicator, so meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Yan, use research-based knowledge and principles of teaching and learning to enhance professional practice. Adopt and implement learning programs that ensure relevance and responsiveness to the needs of all learners. Maintain learning environments that are responsive to community contexts. Review regularly personal teaching practice using existing laws and regulations and apply to the teaching profession and the responsibilities specified in the Code of Ethics for Professional Teachers. Comply with and implement school policies and procedures consistently to foster harmonious relationship with learners, parents, and other stakeholders. And lastly, adopt practices that uphold dignity of teaching professional by exhibiting qualities such as caring attitude, respect, and integrity. So, yan yung 6 na non-observable classroom indicator, no? So, ito yung gagawan ko ng separate video. Kasi nga, sabi ko nga, nagawan ko na yung classroom observable indicator. So, balikan nyo na lang siya sa iba kong videos na nauna. Pero itong non-observable indicator, gagawa natin siya ng separate video. After all, latter part pa naman yan kasi ang kailangan natin ngayon, ang concern natin magawa is yung demonstration natin. So, ito yung mga objectives na kailangan for school year 2024-2025 fourth quarter. Ayan. So, ito naman yung naman natin, no? Paano i-assess yung gagawin nating demonstration. Assessing PPST-based objectives. So, sabi dito, the performance assessment shall focus on demonstration and achievement of the PPSTs, COIs, and NCOIs. So, ito nga yung observable tsaka non-observable. So, yun lang naman yung magiging focus ng magiging assessment or kung paano tayo i-evaluate, no? So, yun lang yung kailangan nating i-prepare. Yung ating classroom observable indicator and non-classroom observable indicator, which are translated as objectives in the performance management and evaluation of teachers. So, ito na. Ilang demonstration ba ang kailangang i-prepare? So, for fourth quarter, isa lang. Pero, pwede siyang maging 2 kung, yan. So, pakinggan po natin to, no? 1 or 2 full period classroom observation shall be required to be conducted in assessing the performance of teachers for classroom observable objectives. This observation shall be conducted at any time during fourth quarter, school year 2024-2025 with the schedule agreed upon the teacher and the rater. So, ayan, magpapaschedule tayo sa ating mga mentor. Ayan, there shall be 2 scheduling option. Full period classroom observation. So, ito na yung sinasabi ko, may option A and option B si teacher. Option A, 2 full period classroom observations in fourth quarter with objectives distributed across observation. So, kung gusto mo, itong option A, 2 beses kang magpapa-observe or magde-demo. Yung unang beses, yung una munang 4 na indicators or classroom indicators, na kaya mong i-align sa demonstration mo or, yun nga. And then yung pangalawang demonstration, yung natitira naman na 4 pa ulit. So, magbibigay tayo example later. And then yung option B naman, isang demonstration ka lang ngayong fourth quarter, pero dapat makover mo lahat
ng objectives or classroom observable indicators doon sa ipapakita mong demo. So, ulitin ko lang, no? Yung option A, 2 demo. Kasi hinati mo yung 8 observable indicators. Kung di mo kaya na sa isang demo mo, maipakita mo lahat yon, 4 muna. And then, sa next mong demo, 4 ulit, yung 4 ulit. Sa option B naman, kung feeling mo at confident kang kayang-kaya mong i-integrate lahat ng indicators or objectives dun sa observation sa'yo, pwede naman. So, yun yung option B. So, ano yung magiging itsura niya? So, based sa memo, ito siya. Kapag yung option A ang gagamitin mo, ganito yung magiging itsura niya. So, ito yung mga objective. Tapos ito lang yung kailangan mong i-prepare sa una mong demo. Ayan lang magiging focus na objective. Sa pangalawa mo namang demo, ito lang din yung magiging focus na objectives. Ewan ko kung bakit naging 9 objective to, no? Pero 8 lang. 8 lang talaga. Baka na-typo lang sila. Galing ko sa memo, ha? Pero 8 lang kasing classroom observable indicators dun eh. So, dapat 4 lang, diba? So, ayan. So, kung sa una mong demo, gusto mo ipakita yung unang 4 na indicators, sa pangalawang demo naman, yung nahuli or hindi mo na isamang indicators. Yun yung pwede mong gawin. And then, kung gusto mo naman at confident ka, kayang-kaya mo naman siyang isang demo lang, andun na lahat, pakak na, edi isama mo lahat. Lahat ng classroom observable indicator. Isang demo nga lang. Isa lang. No, isang preparation ka lang. Pero make sure na kaya mong i-integrate lahat ng indicator. So, yan yung option B. Yan. So, sige. So, another info dun sa memo, prerequisite and consequential teaching learning materials and documents such as lesson plans, instructional materials, assessment materials, and other materials shall be used as basis for assessing non-classroom observable objectives during the pre- and post-classroom observation conference. Yan. So, syempre, meron nga tayong non-classroom observable indicator. So, kailangan natin i-prepare yung mga materials na kailangan na yon. Kasi, yun yung magiging basis naman ng pagre-rate ng non-observable indicator. So, sabi ko nga, gagawa ko ng separate videos, ano-ano ba yung dapat nating lamanin or kakailanganin dun sa mga non-observable indicators na yun for this school year. And then next, documents considered as means of verification or proof of demonstration and achievement of the objectives shall not be required to be organized in a physical portfolio for submission at the end of the school year. So, hindi daw natin kailangan gumawa ng portfolio. Pero sa natin ilalagay, di ba? However, teachers are encouraged to have their own repository of teaching learning materials documents to facilitate accessibility and resource sharing. So, ganun din. Gagawa rin naman. So, para hindi na sabog-sabog yung mga documents, gawan mo na lang din ng pagsamasamahin mo na lang din ng maayos para, yun nga, maayos tingnan kapag pina-check natin, alangan namang sabog-sabog, no? So, gawa na lang din natin siya ng kahit simple lang na portfolio na nandun lahat ng MOVs na kailangan. So, yun yung kailangang lamanin ng ating preparation for this school year sa ating classroom observation and of course, yung mga indicator na non-observable. So, yan yung kailangan nating gawin at paghandaan. So, memorandum lang to, no? Yung overall contents for the classroom observable indicator, naka-upload na nga siya, sabi ko nga. And then, yung sa non-observable indicator, ihahabol ko na lang. Para lang ito sa mga naguguluhan pa, ano ba yung nilalaman nitong memorandum na to. So, yun lang naman. Sana po ay may na-share ako sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Once again, this is your Binibini. So, kung gusto niyo po yung mga ganitong kinds ng content, huwag kalimutang mag-subscribe and of course, pindutin ang notification bell para in kayo sa mga ganitong usapin. And of course, kung meron kayong mga gustong kinds ng content, comment down below. Yan. Thank you so much! Bye!